Mary, thank you very much. Thank you very much. Denver, thank you very much. At ako ay natutuwa dahil nag-meet tayo at nakikita-kita tayo through our Zoom. At saka sa Facebook Live, you are very much welcome. Samahan niyo kami at patuloy natin pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Ama, maraming salamat po sa biyaya at pag-iingat sa amin. Hayaan mo na enjoy po namin ng iyong presensya. Samahan kami ng iyong Espiritu Santo at sa biyaya ng Panginoong Hesus, malaya po kami nakapag-titipon, nakapag-aaral at kami lahat ay masaya dahil meron po kaming assurance ng aming ligtasan na natanggap mula sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So we studied yesterday afternoon, yesterday night na tayo ay nag-aaral patungkol kung paano naganap yung pagkakasala ng unang tao at ano ang naging basihan, bakit very powerful, effective yung nangyari na ito no sa buhay ng tao, yung pinaka-masterpiece ng Panginoon. So let's take a look again, balikan natin. Now, so from innocent age, nung magkasala, pumasok na yung conscience age. No, pumasok na yung konsensya sa kanila. But before, wala. So nagkaroon tayo ng tinatawag na sin by choice. So whether we like it or not, nasangkot ang lahat ng tao. No, nasangkot lahat ng tao. And during the time in the Old Testament, ang kinikilala ng Panginoon, although na ginawa niya, nilalang niyang tao, pero yung lamang sa lahi mismo, nila Noah, ni Abraham, no. Pero pagdating kay Kristo, pagdating sa ating Panginoon, nagkaroon lang siya ng isang hatol. Now, this is the judgment. All have sinned. No, yan ang hatol niya. Kaya, no more Jews, no more Greek, no more Gentile. All have sinned. Yan sabi ng Bible. Now, ano ang ginamit ng babae na bakit siya nagkasala? Let's take a look at this side. Yung babae nandoon sa gitna. In between Adam, the husband, the boss, the Lord of woman, and the serpent, na nandoon yung demonyo sa serpent. So alam natin, pinag-aralan natin, through 5 senses, nahulog ang tao sa kasalanan. When he hear, tunay ba? Yan. Tapos, he touched the fruit, no? And then he listened, no? Hearing. And then when he saw, and then when he ate, sabi ng Bible. So, from 5 senses, nadali ang tao. Si Eva pa lang ang nadali. Ngayon, ito ngayon si Eva, no? Sino ang papakinggan niya? Si Adan o yung ahas? So it happened, ang nangyari, ang napakinggan niya ay yung ahas. Takbo siya kay Adan. Adan, kainin mo. No, kainin mo. Ngayon, ito ngayon si Adan, si gitna. In between the God who told, do not eat. And Eve, na nagsasabing, kanin mo. Sa gitna na naman siya. Remember again, Eve is a gift of God to Adam. Gift yan eh. Kaya nga, dito, pansinin natin, na kuminsan, nalilimutan natin yung giver of the gift. Mas na-highlight sa atin yung ating gift rather than the giver of the gift. So, namili si Adan, and so happen, ang napili niya ay ang gift. Kaya nakakatakot pagka nakuha natin, pinosake natin si Lord at ang nakuha natin yung talent natin, yung gift natin, yung ministry natin, no, yung family natin, yung sarili natin, yung bayan natin, yung gold natin. Pag yan ang napili mo, yan ang Diyos-Diyosan mo. Now, akit ulit tayo sa abode of God, sa third heaven. Si Lucifer, binigyan ng Diyos ng gift. Again, brightness, wisdom,
yung beauty, ordained, now that's the gift. So, alin ang in-highlight, alin ang minagnify, alin ang pinokosan ni Lucifer? Tandaan niyo, may will si Lucifer. Magagawa niyang i-focus ang sarili niya sa gift rather than the giver of the gift. Kaya nga, ang angel, meron din silang will, hindi sila robot. Kaya nga na pumayag yung 1/3 ng fallen angel na sumama kay Lucifer. Why? Kasi meron silang will. Pero yung 2/3 ng angel, no, yung heavenly host, yung 2/3, may will sila at hindi sila sumama. So, yun yung dapat na gawin natin, maintindihan natin. Ngayon, sa atin ngayon, in our time, meron tayong will, although we are born again, and yet, meron pa rin tayong will. Kaya nga, kuminsan, very tempting ang ministry. Busy sa ministry, pero walang time sa kay Lord. Meron ganun eh. No, minsan, ang minamagnify na natin, yung ministry, hindi na yung Panginoon. Tignan niyo ang minamagnify ni Pablo. Ang minamagnify ni Pablo, si Kristo at ang krus ni Kristo, dapat yan ang minamagnify natin. Mawala na ang lahat because this is the real treasure that God entrusted to us. This is the real treasure. Yung masabi mo, maipakilala mo na mayroong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, you need to choose. No? Pero ngayon, dapat nakapili ka na, Lord, you can take all. Huwag ka lang mawala sa akin. I can surrender everything, pero ikaw, huwag lang mawala. Parang ganito eh. Mauubos ang isda sa dagat, pero si Kristo, hindi mauubusan ng isda. Tama yung ginawa ni Pedro, pagkatapos na makahuli. Sabi, iniwan lahat. Ang bangka, ang lambat, ang dagat, ang isda, ang kumpare. Iniwan lahat. Why? Eh si Kristo mismo ang may-ari ng isda. Now, mapapansin natin yung self-will, no, supposed to be, we know that this is the gift, plus the talent, gold, fame, it's also a gift. What else? Wealth, fame, and power is a gift coming from God. But depende mo ngayon kung paano mo gagamitin yan para sa Panginoon. Now, dito sa ating illustration, the first man and woman, they use will, supposed to be to glorify God, but they use will as a weapon against God. Yung gift pa rin eh. Kaya nakakatakot sa panahon natin ngayon, ano man meron ka, dapat yan, hindi ka kakapit yan. Ang kinakapitan mo pa rin si Jesus. Na para hindi tayo mahulog sa tinatawag na kasalanan. Okay? Tanda natin, si Eva, Ahas, o si Adan. Si Adan, Eva, o ang Diyos. Si Lucifer, beauty, power, ordained, wisdom, o ang Diyos. Si Jesus naman, punta natin, 5 senses din ang binanat kay Jesus. Diba? Pero lahat tinanggihan niya. Anong kinapitan niya? Diba? Ang Panginoon Diyos ang kinapitan niya. So dapat tayo ganun sa ginagawa natin. Now, let's continue our study. Now, let's take a look in part 3, the wages of sin. The result of sin. What is the result of sin? Number 1, the result of sin. The 3 knowing good and evil, again, to remind us, the 3 knowing good and evil is a picture of lower life. When they eat of it, ang buhay nila, lalabas yung image of God. Pinag-aralan natin yung image of God sa Ephesians chapter 4, 24. Katuwiran, kabanalan at katotohanan, lalabas yun. So, sabi ng Genesis 2:17, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely, the Lord give us again the exact and assurance, you will surely die. It means breathe out. Surely, lalabas ang image ng Diyos. Now, who is the perfect image of God? Jesus is the perfect image of God.
Jesus is the perfect revelation. In other words, ang katuwiran ng Diyos, no? Si Jesus ang katuwiran, kabanalan, katotohanan ng Diyos na nakapasok. Kaya nung lumabas ito, ang pumasok si Satan. Kaya imbis na life, ang naging kapalit, death. Not death. This is spiritual separation. Because God is holy and we are become sinner by choice. So kaya yung death, surely you will die. It means surely you will separate from me. Parang gano'n ang ibig sabihin niya. Surely I will come out, not from your deep within. So mag-isa ka na lang. Kaya nung tinatawag ng Diyos, where are you? Now this is the result of sin. The result of sin is death. The other result of sin is broken relationship with God. Okay? Broken relationship with God is the another result of sin. In Genesis chapter 3, verse 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. So may tinig, something like this way. Adam, Adam. No. God is calling man. Where are you? So there will be a broken relationship. There will be a separation. Nagkaroon ng gap. But God wants to confess this man. Where are you? Huh? Sabi ng Bible, they heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid. Bakit nila nagtago? Hindi naman dati ganun na nagtatago sila. Nakikipag-usap sila sa Diyos, hindi sila nagtatago. Pero this time, this moment, the Bible said, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. So pumasok sila sa pagitan ng mga puno ng Garden of Eden. Tignan natin, ano nangyari, bakit kaya? Verse 9, but the Lord God called to the man, where are you? Where are you? Imagine, Diyos naghahanap, where are you? Now, this is spiritual separation. Pag gulahiwalay ka na sa Diyos, it means you are already dead spiritually. Kasi lumabas na yung image of God eh. You are dead. Tama ang sabi ng Bible. Mamamatay kayo pagka ito'y kinain nyo. So yung word na where are you, hindi na makaharap si Eva at si Adan. Why? Because they know themselves that they are naked. Both naked. No? Sila ay walang saplot. No? Nagkaroon ng conscience. Now, the third result is, we call that self-justification. Now, nanutwiran. Tuloy natin, verse 10. He answered. Sabi niya, he answered, I heard you in the garden and I was afraid. Oh, aba, nawala yung faith. Nagkaroon na ng fear. And I was afraid because I was naked. So I hid. Ganyan. And he said, who told you that you were naked? Pinagtatapat ko ba? Magtapat ka. Sino sabi siya yung ikaw ubad? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Ha? Ikaw ba'y nakakain ng bunga na yung pinagbabawal ko sa inyo na huwag niyong kanin? That's the question. Imagine, binibigyan ng Diyos ng chance. Para mang yung kila Judas eh, isa sa inyo magkakanulo. Nagtanong nga sila eh. No? Nagtanong nga sila. Kumbaga, tinatanong ni Jesus, kasi si Jesus ay Savior ni Judas. Kaya lang, possess na itong si Judas. No, naibenta na niya, hawak niya na yung hawak na niya yung gift. No, yung pila. No, nasaan yung tao, yung tumukso. At ang pinanggamit na panukso, pilak, no, yung kabayaran. 30 pieces of silver. Yan ang sabi ng Bible. Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nakakain ka ba ng buga ng puno? And then sometimes pag nagkakasala tayo sa panahon yan eh.
Meron tayong conviction and yet nilalabanan natin ng conviction. Kaya nagtanungan yung mga alagad eh. Sabi ng Panginoon, sino man sa inyo ang sumabay sa pagsausaw? Kita niyo, nadidinig niya pero hindi niya na nauunawaan because of sin. Aba, kung ako nakalinig nun, hindi na ako sasawsaw. Sabay sabi ni Jesus eh, ang sino mang makasabay kong sumausaw. Ibig sabihin, wala na siya sa sarili niya. He was already possessed by the devil. And sometimes, we are magnetized by things of this world. Our ministry, sometimes ang ministry, nakakatukso talaga ang ministry, no? Nakakatukso ang ministry. Pagka ang ministry, hindi na balanse ng prayer, hindi na balanse ng consult God, not acknowledging God. Pagka hindi na balanse, lalaki ang ulo, lalaki ang tenga. Tapos magkakaroon ng comparison na mas magaling ako. Yun na yung palatandaan, yun ang sign na meron nang nakapasok na kasalanan. Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Question mark. No, yun yung sinasabi nila. Now, let's take a look at the answer. And the man said, self-justification is the result. And the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Notice the answer of this man. Nakakain ka ba ng bungal puno? Yung babae. Hindi niya sinabi, opo, patawarin mo ako. Instead, ano sabi niya? The woman you put here with me. So, if you analyze that verse, it means he blamed God. Parang ganito lang yan, kung hindi mo ako binigyan ng babae, na parang yung gift, parang nagkasala pa ang Diyos. Like, kumbaga, ito pagpapala, ako bang may ang masama. Dapat, yung babae, gift ko sa iyan, masaya ka nung napunta sa iyan. Kaya lang, natukso siya, tinukso ka, nagpatukso ka. And then the Lord God said to a woman, verse 13, what is this you have done? Ano kaya sagot ng babae? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. So, instead na sabihin, Lord, patawarin mo ako, ano sinabi niya? He blamed the serpent. No, bisan tayo, ang dami nating reason out, pero hindi naman valid ang ating reason. So, pansinin natin, yung result ng self-justification, miski hanggang ngayon nangyayari sa atin. Hindi natin basta agad maamin. Why? Pag nakakain ka, magiging Diyos ka rin na nakakaalam ng masama. Kaya bumabalansi tayo lagi. Sabihin ko ba? Hindi. Sabihin ko ba? Miski ngayon, ginagawa natin yan sa buhay natin. Punta ba ako? Hindi. Magkatalong ba ako sa Diyos? Hindi. Wala. But very clear ang proverb, in all your ways, acknowledge Him. So, ibig sabihin, itong babae, itong lalaki, no, imbes na aminin, hindi sila umamin. Para din kay Judas yan eh. Kaya sa encounter dapat umamin ka para lumaya. Sa pulis, pag umamin ka, kulong ka eh. Sa Diyos, pag umamin ka, laya ka eh. Diba? Ganon sa atin eh. Now, another result of the sin is number 4, is cursed life. Ano nyo nasumpa ang buhay. Number 4, in Genesis 3:16, to the woman said, ito na, inarap ng Diyos. Okay, tingnan kayo Now, this is now my punishment to you. To the woman said, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain, you will give birth to children. Your desire will be your husband, and he will rule over you. So, ang curse na natanggap ng babae, maghihirap ka sa pagpanganganak. No? So, wala kayong makikitang nanay na nagsilang na nag-i-enjoy habang nanganganak. Meron bang nanay dito na nakikinig na, wow, galing, mga anak na ako, wow, sarap. Great, wow, excited. Wala, lahat yan, Diyos ko po, aray. No, lalo ng mga panahon ng mga nanay natin. Di ba? Ganun sila eh. Meron ngayon yung painless. Pero saan masakit? Sa bulsa.
Ay, ang panganak. Ito pa sabi, your desire, sabi niya, your desire will be for your husband. Kumbaga, siya ang papanginoonin mo. Kumbaga, ganito yun eh. Oh, mga dalaga, makinig kayo maigi. Mga dalaga, makinig maigi. Pag dalaga ka, makinig kang maigi. Kailangan maintindihan mo to. Mga asawa, mga babaeng asawa, makinig po kayo maigi. Kailangan alam din nyo ito. O, nila na Bible. Your desire will be your husband. Ha? Nung dalaga ka ganito, Lord Jesus. Yan. Okay? Pero ngayon, meron ng small L, Lord ka. Meron ka lang magpapahinuhod ka sa Kanya. Sino yung boss mo? Yes, makaka-pray ka sa Diyos, pero mahirap maging tama sa Diyos pagka yung binigay ng Diyos sa pagpapahinuhudan mo ay hindi mo ginagalang. Sabi, He will rule over you. Yan. So, person life, and then, papasakot talaga yung mga dalaga. Dahil na, may asawa ka na ba? Dapat, ba? Dahil na, wala pang asawa yan eh. So, ready ka pa ron. Gusto na Cynthia, ready na yan dyan sa ganyang ano. So, siyempre, well matured, alam na natin yan, di ba? Alam na yan. Kaya lang, talagang gano'n. So, Glenda, alam mo na yan, ang Panginoon, ang yung small p, hindi capital P, hindi capital L, small L, ang inyong Lord ay ang inyong husband. Si Pastor Cynthia, diretsa pa yan sa Diyos. No, diretsa. Kaya ayaw niyang mag-asawa kasi gusto niya diretsa siya sa Panginoon. Diba? Yan. Kaya ang prayer niya, Panginoon, ayoko na pong diretsa sa iyo. Dapat gano'n. Bigyan mo ko ng husband. Okay? Dapat gano'n. Para talagang very powerful ang prayer. Glenda, so si Martina, dapat yan lagi. So, another result for the sin is the cursed life. 17. Tignan naman natin ang sinabi kay Adam. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you. So, ang utos binigay kay Adan, hindi kay Eva. Kasi unang naging tao si Adan eh. Tatandaan niyo, sa boss ibinigay. Kaya, isinare lang, nag-preach lang si Adan kay Eva. Huwag daw natin kainin. Okay? Kaya, ang command ay binigay talaga kay Adan. Sabi niya, you must not eat of it. Cursed is the ground. O, nadamay ang ano. Nadamay ang lupa. Curse is the ground, sabi. Because of you, through painful toil, you will eat of it all the days of your life. Kaya, ang lalaki ganito, kakayod ka para ka kumain. Breadwinner. Thorns, sabi niya, the thorns and thistles. It will produce thorns and thistles for you. And you will eat the plants of the field. Hindi katulad nung siya nasa paradise, tubo lang ng tubo. Pitas lang ng pitas, praise the Lord lang, praise the Lord, hallelujah. No, hindi niya tataniman eh. No, lagyan niya lang ng pangalan, tapos pitas lang ng pitas. Pero, itong curse na to, tago siya hanggang sa atin, ha? Hanggang sa panahon natin, tago siya, hanggang sa magiging anak, apo, anak ng apo, apo ng apo. Hanggang sa hindi pa tagos po yan, tagos lahat yan. So, nasumpa ang ground, nasumpa ang childbearing, di ba? So, this is the result, another result of committing when they violating the command of God. And the Bible said, by sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, from dust you are, and to the dust you will return. Yan. At dito yung Darwin's theory, mali yung Darwin's theory. Sabi ng Darwin's theory, ang tao galing sa unggoy. Mali yun. We came from the dust of the ground. So therefore, babalik ang tao sa dust. Wala kayong taong namatay na nagbalik sa unggoy. Ito ang tama. No? Ang tao galing sa alabok, kaya nagbalik sa alabok. Diba? Eh kung ang tao ay galing sa unggoy, bakit magkaiwalay ang botany, ang zoologist at saka anthropologist? Sabi ng mga anthropologists, na sa kanilang pag-aaral, they study that man composed of three. Ang tawag doon, tripartite.
Meron daw silang body, soul, and spirit. But to those who zoologists, they study that the animal just only composed of two. May soul, may body, without spirit. Pag tinignan niya Ecclesiastes, the spirit of man is the candle of the Lord. Siya yung nakaka-grasp nung spiritual things. Kaya nung nagkasala, may spirit siya, pero yung spirit niya, no, kumbaga, naka-freeze. No, naka-freeze yung kanya spirit, wala siyang connection, parang ganito lang yan. No, may kita, para clear sa atin. Parang Meralco, naputulan. May wire, may switch on and off, meron siyang circuit breaker, may bulb, lahat, kumpleto. Pero walang power. Why? Nagkasala. Anong kasalanan? Hindi nagbayad. Ngayon, somebody paid for that problem. Ang nagbayad nun, si Cristo doon sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, pag tinignan ninyo, yung zoologists and anthropologists, kung sila ay, kung ang tao ay galing sa unggoy, ang ibig sabihin, dapat, ang unggoy, body, soul, dapat ang tao, body, soul lang. Tama ang pag-aaral ng anthropologists kasi ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ingatan ninyo ang inyong katawan, kaluluwa, espiritu. So tama yung pag-aaral nila. Mukhang hindi naman sila Christian, pero yun ang kanilang pag-aaral, tripartite, ang tao. Okay, now, let's analyze. We have the body, and this is called world conscious. Pinapaliguan, pinapakain, inaayusan, pinagpapahinga. World conscious yan, pinapaganda, dinadamitan. How about the soul? This is, we call self-conscious. Diba? Oh, dapat ganito ako, dapat ganyan ako, dapat mas sikat ako, ganyan. Self-conscious. Yung body kumakain, material food. Yung soul kumakain through reading, hearing. Diba? Reading, hearing, viewing. So, ang soul mo kumakain. Kaya, kahit na gutom na yung tiyan mo, no, yung kaluluwa mo kumakain. Sabi lang mo, kumain ka na, alaula na. Pero gandang-ganda kasi pinapanood mo. Diba? Probinsyano. Kaya wala na yung probinsyano. Diba? How about the spirit? The spirit also eat mga spiritual things. Pakikinig ng Biblia, pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga mangangaral. Kaya nabe-bless ka. Kasi sa buhay natin ngayon, ganito kasimple. We need to strengthen our spiritual being. Why? Because our spiritual being pagka siya malakas, kumukuha siya, no, yung ating soul, no, sinusustain ng spiritual, pag malakas ang spiritual, kumukuha ang soul ng mga bagay ng spiritual, sumusunod ni Siron. Pag sumunod ni Siron sa mga bagay ng spiritual, sumusunod na rin yung body. Gutomin mo yung spiritual mo. Pag gutom ang spiritual niya, yung soul naghahanap. Pag wala siyang makuha na ibinibigay sa spiritual, kumukuha siya sa mundo. Pag kumuha siya sa mundo, gumagalaw ang katawan, ang naigagalaw ng katawan, yung mga bagay sa mundo. Kaya nagiging worldly siya. Pero pag binubusog mo yung spiritual mo, yung soul mo nabubusog, kumukuha siya ng mga spiritual, no, yung katawan mo susunod sa spiritual. Ganun yung kasimple. Now, so dito na curse, spiritual relationship, spiritual separation. Na-curse yung kanilang body. Tumatanda, nagkakasakit, mamamatay. Na-curse yung kanilang blessing. Instead na prosperity, naging poverty. Tatalakayin natin sa krus lahat yan, dinala ni Cristo lahat yan. So, number 4, result of this sin, no, is curse of life. No, pag sinabing sin, this is hamartiology, the doctrine of sin. Kaya nga meron din tinatawag na soteriology, the doctrine of salvation. Number 5, cut off from eternal life. Okay? Nawala sila doon sa buhay na walang hanggan. This is another effect, no, ng kanilang ginawang kasalanan. Let's read verse 21. And the Lord God made garments of skin
for Adam and his wife and plucked them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. Kita niya? Do not eat the fruit of the tree, knowing good and evil. Kasi, ano yun eh, yung sabi ng demonyo, magiging Diyos ka na nakakilala ng masama at mabuti. Kaya magbabalansi ka ngayon. No? Ang mabigat, wala kang Kristo, nagbabalansi ka. Tama ba ito? Mali. Ganun ang tao eh. So, cut off from eternal life. Sisi natin. Nung makita ni Eva at ni Adan na sila ay hubot-hubad, hindi sila makaharap sa Diyos. Ginawa nila, they get the leaves of olive, yung olive leaves, no? Kumuha sila. Fig leaves, no? Kumuha sila. Pagkatapos, tinapin nila sa kanilang kahihiyan. Ang tawag doon, sa kanilang kahihiyan, man-made solution. So, kung merong man-made solution, meron namang God solution. Ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng garments of skin. Siyempre, saan niya kukunin yung garments of skin? Sa hayop. Okay? So, pagka sa hayop, ano mangyayari sa hayop? Mamamatay hayop. So, yung damit ng hayop, yung balat ng hayop, papatay ng hayop. Mayroong dugong titigis. And remember, this God's solution ay ibinis sa tao. Ayaw ng Diyos ng man-made solution. Sa panahon natin, ang man-made solution, religion. Mabait naman ako. Ito na ang kinamulatan ko. Alam na ng Diyos yun. Diba? Marami yan. Miski yung mga ibang mga Hindus. May mga mababait na Hindus. Muslim. Diba? Pero hindi sapat yun. Ang kailangan nila, God's solution. Ano ang God's solution? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At yung pinatay is a picture, it is a shadow of Christ. Okay? It is a shadow of Christ. And then the Bible said, now I have a question. Si Eva at si Adan ba ay nasa langit? Sila ba iligtas? Ano ang katunayan na sila ay nasa langit? At ano ang katunayan na wala sila sa langit? Ano kaya? Ano kaya? Ikaw, Marvin Dawal. Ano tingin mo? Brother Marvin. Ano tingin mo? Si Eva at si Adan kaya ay ligtas. What do you think? At ano ang katunayan natin? Jenny. Mark Buscano. Micah. Eden De Leon. Dana Dean. Jemo. Ano ang katunayan? Lena. Na si Eva at si Adan. Hana. Lena. Ano ang katunayan na si Eva at si Adan ay nasa langit? Now, let's take a look. And the Lord God, then, verse 31, and the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. So it means, tinanggal nila yung dahon ng igos, the fig leaves, tinanggal nila. Kasi past tense yan eh. And his wife and clothed them. Diyos mismo ang gumawa ng paraan, naghanap ang Diyos. Ilang hayop kaya pinatay? Siguro napakalaki nito kung isa lang. Dalawa sila eh. No? Kung tig-isa, dalawa yung pinatay. Hindi naman pwedeng binalatan at buhay yung hayop. No, merong sacrifice talaga eh. So sabi ng Bible, and his wife and clothed them. It means, tinanggal nila yung kanilang solusyon. Kaya tayo, tinatanggal natin yung ating religion, yung ating good works. No, kung ang good work ay magliligtas eh, sana sinabi nila ng Jesus, anak, magpakabait na lang kayo, mag-good works kayo, ayaw kong mamatay sa krus. Pero hindi kaya eh. That's we call the incomplete bridge. Ito nga garments, incomplete pen. Yet, the garment of skin is just only a shadow of the coming of true solution.
No, kumbaga, temporarily. Kaya nga sila, hindi sila makadirekta ng langit. Sila Abraham. Why? Kasi hindi pa namamatay ang Kristo. Ang tawag natin yan, the standard Old Testament saints in paradise. Okay? Yan ang ibig sabihin. Now, tinanggap nila. No, ito ngayon, nag-usap ngayon yung us. Sabi niya, the man has now become like one of us. So, ang Diyos, alam niya yung masama at mabuti. During the time, kasi si Lucifer, masama, alam na ng Diyos yun eh. Sabi niya, the man is now, si Adam, the man is now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Pero, sabi ng Panginoon, may problema sila eh. There's a problem. Sabi na, may problema tayo. Holy Spirit, Word of God, may problema tayo. Katulad natin sila, nakakaalam ng masama at mabuti. Baka mamaya, humipo ng tree of life, kumain, at mabuhay na sila forever. Pero mo, kung ilang taon na ang Garden of Eden, no? Kung ilang taon na, hanggang ngayon, buhay pa sila physically, physically. Kaya sabi ng Diyos, teka muna, anong gagawin natin? So the Lord, this is the solution. Verse 28, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Sabi niya, and he drove the man out. He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and the flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. So, pinalabas sila. Sabi niya, palabasin natin itong mga tao na ito. So, kailangan, baka humipo. Biro mo, pag humipo sila, hindi na sila mamamatay. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Physically, kaya lang, patuloy ang pagkakasala. Okay? Again, to put you to remember, no? To recall again, the tree of life is portraying a higher life with God. But the tree knowing good and evil is a picture of lower life in the flesh, limited, life without God. That's the meaning. Okay? So, tanong kanina, ligtas ba sila? Yes. No, ligtas si Eva siya. Why? Tinanggap nila yung garment, yung skin of garment. Because that's why they are saved. Kaya lang, nung panahon, hanggat hindi pa namamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sila ay nandun sa waiting area. Naka-quarantine sila doon sa paradise. Why? Kasi meron silang bacteria o virus of sin. Na hindi sila makapanikpa. Kailangan manatili sila hanggat hindi na ibibigay ang tamang solusyon. Parang ganito lang yan. For example, look at this illustration. Now, this is sin. Okay? Now, this is the blood of the lamb. This is the garment, skin. Okay? So, itong sin. Ngayon, yung kasalanan, itong sin. Yung kasalanan, temporarily, tinakpan. But the sin is still there. Kasi itong blood, itong garment, this is just only a temporary, the shadow of the coming Christ, the blood of Christ, the real blood of Christ. So, andun pa rin siya, temporarily. No? Nandun pa rin sila, para sila ay mai-preserve lang. Kasi tinanggap nila yung God's solution temporarily. But that's the picture. So, and after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubims and flaming fire. May bantay na sword. Tapos, pagka babalik sila, kumikidlat. At yung angel na yan, pag binag-aralan nyo, ang daming mata. No? Kaya, pag tulog yung kalahati, mayroon pa rin gising. No? Ang daming mata eh. Kaya Now, tanong, I have a question. Ilan ang lumabas sa Garden of Eden? Answer me. Dana.
Elena, ilan ang lumabas sa Garden of Eden? Hana, Sid. Ilan ang lumabas? Brenda. Dapat alam niyo rin yan. Ilan ang lumabas sa Garden of Eden? Ilan? Siyensya Skole. 2 at 3. Tatlo na. Naturuan ng ating pastor, Cynthia. Kaya mahirap katabi ang pastor. Galingan na yan. 3 ang lumabas. Sino yung 3? Si Eva, si Adan, at saka yung ahas. Lumabas sila. Lumabas ang tao, si Eva, si Adan, at saka yung ahas. The question is this, where is now the serpent? Alam nyo, alam ko kung nasa na serpent eh. Ikaw, yung katabi ni Pastor Cynthia, ano ba pangalan niyan? Nag-senyas yan, 3 eh. Asan yung serpent? Where is now the serpent? Ito, yan. Sina Mary, asan yung serpent? I know the verse from the Bible, from the book of Revelation. Sabi ng Bible dito, hinuli ang matandang ahas na siyang dragon. So doon nakita ko, doon sa kasi ikukulong si Lucifer, tsaka yung mga demon spirit dito sa ibabaw ng lupa. Kukulong sila, papasok lang sila sa katawan ng ahas. Kasi doon sa Garden of Eden, sabi ng mga Bible scholar, na isumpa yung ahas eh. Sabi, gagapang ka. It means dati hindi siya gumagapang. Naglalakad siya. So, nawala at alabok ang iyong kakanin. Itong matandang ahas na ito, hindi siya namatay. Tumanda lang siya kasi inihahanda siya ng Diyos. Gagawin siyang kulungan ng mga masasamang espiritu para lahat ng demonic creature all over the world papapasukin ni Michael doon sa dragon at ibabato yun, kasama si Lucifer, ibabato yun doon sa bottomless pit. 1,000 taon silang nandoon. Espiritu kasi yun. Kaya ano kaya itsura ng dragon na yun? Ano kaya itsura ng ahas na yun? Mukhang ito'y nagtatago sa kalaliman ng karagatan. At siguro yung kanyang kaliskis, malalaki na yung kaliskis na berde-berde, alos mag-dark green. Tapos yung mata niya, pag tinignan mo, pag tinitignan mo yung pagpipiyes ng Chinese, yung dragon, parang hindi malayo sa ganun eh. Ang Russia, oso. Diba? Ang Chinese, dragon ang kanilang hina-highlight sa buhay, minamagnify nila. So, 3 lumabas. Serpent, the woman, the man. Kaya paglabas nilang ganyan, kasi kakakain sila, baka makakain. Paglabas nila, paglingon nila, yung Garden of Eden, biglang magsara. The question, where is now the Garden of Eden? Is it existing pa rin? May hayop pa ba kaya doon sa loob ng Garden of Eden? In my own analysis and opinion, the Lord preserved the paradise. May hayop pa ron. Hindi sila sakop ng oras, hindi sila tumatanda ron. Kaya pinalabas yung tao. Naka-preserve yung Garden of Eden. Ang sabi ng Bible, binabantayan ng cherubim at nagpa-flashing. Kaya paglingon ni Eva at Adan, hindi na nila makita. Tatandaan nyo kay Lot, di ba? Yung mga tao re-retain yung 2 anghel, hinahanap nila yung pinto, hindi nila makita yung pinto. So, ganun na nangyari doon sa gate ng paradise, hindi na nila mapuntahan kasi wala na sila makita kasi the Lord already closed. At doon, mayroon pang angel na nagbabantay. Some of the theologians says, ang Garden of Eden, mukhang nasa part ng Iraq. Pagka meron diyang bundok sa Iraq, ngayon, pag hinanap mo yung bundok ng Iraq ngayon, makakapasin mo dyan, siguro, parang suspicious na lang, mukhang ito. Gaganon ka na lang yan, mukhang ito yung bundok. Mukhang ibang nararamdaman ko rito eh. Di ba? I-analyze mo eh. Meron nga isang dito ako magwawakas na lang. Merong isang tao na hindi siya mananampalataya. Ngayon nakapagtrabaho siya sa somewhere in Middle East. Meron silang parang aayusin lang. Nung tinanong, ano ba yan? Yan ang Tower of Babel. Doon siya naniwala na ang Biblia ay totoo.
Ano yan? Kasi ayaw niya paniwalaan ng Bible na merong Tower of Babel, Torre ni Babel, na ginawa nung kapanahunan ng after Noah's Day. At nung makita niya yung tower, hindi na masyado siya mataas, mababa na siya. Kumbaga, parang building niya lang mataas niya. At yung nakapreserve nga, miski yung pillar of salt, nakapreserve. Noah's Ark, nakapreserve. Diba marami, yung Ark of Covenant, nakapreserve yan, hindi inalaw ng Diyos na masirain. Yung mga gamit sa templo, nakapreserve lahat yan. Maaaring inalaw ng Diyos makuha ng kalaban, diba, ng Vatican o kaya ng Roma, ibinaon sa pero someday, makikita natin yan. Okay? So, we will stop to this session. Tutuloy natin yan bukas. Hindi pa tayo tapos, mga kapatid. Sa Monday, tutuloy natin. Tandaan natin, yung 3:15 is the promise. Hindi nag-end sa paglabas. Meron kasing Genesis 3:15. No? Genesis 3:15. Doon tayo mag-uumpisa sa Monday. Genesis 3:15. Now, this is Christmas. No? Sa Old Testament, binanggit na ang Christmas. At ang 3:15, ang dulo niyan, cross. Tandaan niya, ang dulo ng 3:15 ng Genesis ay doon sa Matthew chapter 27. The cross. Kaya yung bloodline ni Christ, pag-uusapan natin yan, no? Yung bloodline ni Christ. Doon pa lamang sa 3:15, hinahanap man ni Satanas yung Savior. At maraming illustration, maraming picture ng Savior na binabantayan ng Diablo. Okay? So, I'd like to end this lesson. Mag-umpisa tayo sa the promise. The promise. Let's bow our head. Let's pray. Lord, salamat po ang pag-ingat, pagpapalay, ginawad mo sa amin. Salamat sa mga bagay na amin pong natutunan na hindi mo pinabayaan kahit na nag-blame ang tao, nagkaila ang tao, nagkaroon ng self-justification, pero you provide the solution, the garment of skin, na merong kang pangakong kaligtasan kay Bat Kedan. It means sa lahat ng tao, bagaman sila po ay napuntahan ng masama ding punla na yan na nga ay ang mga tao sa sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa maiksing pag-aaral. Dalangin po namin, samahan kami lagi. Sa susunod na Lunes at Martes, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.